Alam nyo ba, halos bawat pamilyang Pilipino may kwento ng biglaang pagbabago ng buhay dahil sa stroke? Isipin nyo, isang umaga, gising na gising pa kayo, nagpaplano para sa araw, tapos sa isang iglap, magbabago ang lahat. Ang pagdudulot ng stroke ay hindi lang sa taong tinamaan, kundi sa buong pamilya. Nakita na ba ninyo ang hirap na dinaranas ng isang mahal sa buhay na nakaligtas sa stroke pero hindi na makakilos o makapagsalita tulad ng dati? Ang sakit na makita silang nahihirapan na ang dating sigla ay napalitan ng pagod at panghihina. Yan ang malupit na realidad na kinakaharap ng marami sa atin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa pag-iwas dito, lalo na paglampas ng 60, ay nasa mga simpleng bagay na ginagawa ninyo bago pa mag-alas 7 ng umaga? Opo, tama ang dinig ninyo. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong pamamaraan. Ito ay tungkol sa mga gawi na kaya nating simulan at panatilihin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 morning habits na inirekomenda ng mga doktor para sa mga seniors upang maiwasan ang stroke. Ang bawat isa dito ay simple lang, pero ang epekto nito sa inyong kalusugan at buhay ay napakalaki. Kaya manood hanggang dulo para sa isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo. Isang tip na hindi nyo inaasahan na makakatulong ng malaki sa pagprotekta sa inyong puso at utak. Alam kong marami sa atin paggising sa umaga, ang unang naiisip ay ang kape o baka ang pagbabalita sa TV o ang pag-aanda ng almusal. Pero bago natin simulan ang araw na puno ng mga gawain, may mga bagay na pwede nating gawin na hindi lang papabuti sa ating pakiramdam, kundi magpoprotekta pa sa atin mula sa isa sa pinakamapanganib na sakit na kinakatakutan natin pagtanda, ang stroke. Ang stroke o atake sa utak ay nangyayari kapag mayroong pagbara o pagputok ng ugat sa utak na nagreresulta sa kakulangan ng oxygen at sustansya sa bahagi nito. Ito ay maaring magdulot ng permanenteng pinsala, pagkawala ng kakayaang magsalita, lumakad o kahit kumilos. Naku, nakatakot, di ba? Pero huwag tayong matakot lang kumilos tayo. Simulan natin ang ating pag-uusap sa unang habit na napakahalaga, lalo na sa umaga. Ito ay ang pag-inom ng tubig paggising pa lang. Madalas nating minumura ang halaga ng pag-inom ng tubig, lalo na sa mga nakatatanda. Inisip natin na okay lang kahit hindi ganong uminom. Pero paggising sa umaga, ang ating katawan ay dehydrated. Pagkatapos ng ilang oras sa tulog, ang dugo natin ay mas makapal kapag kulang sa tubig at ang mas makapal na dugo ay mas madaling mamuo na isang malaking panganib sa stroke. Kaya ang unang habit na dapat nating gawin bago mag-alas 7 ay ang pag-inom ng 1 hanggang 2 basong maligamgam na tubig. Bakit maligamgam? Mas madali itong tanggapin ng ating sistema at mas mabilis itong makapasok sa ating mga selula. Para mas maging epektibo, pwede nyo rin lagyan ng kaunting katas ng kalamansi o lemon. Ang kalamansi na madaling makita sa Pilipinas ay hindi lang nagbibigay ng lasa, kundi naglalaman din ng vitamin C na makakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay parang pag-exercise sa loob ng ating katawan. Nililinis nito ang ating sistema, ginigising ang ating mga internal organs at pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Bakit lang? Kapag mas maayos ang galoy ng dugo, mas mababa ang tsansang mamuo ang dugo at makabara sa ating mga ugat, kaya mas mababa ang panganib ng stroke. Isipin nyo, simple lang pero ang bisa ay napakalaki. Marami sa ating mga lolo't lola ang sanay na sa pag-inom ng mainit na inumin sa umaga, kaya madali itong isama sa inyong routine. Hindi nyo kailangan ng espesyal na gamit kundi isang baso lang ng tubig. Ngayon, pagkatapos nating inumin ang ating maligamgam na tubig, ang pangalawang habit na dapat nating gawin ay ang malumanay na pag-uunat o gentle stretching. Alam ko marami sa atin ang sasabihin, "Naku, matanda na ako, hindi na ako makakilos ng mabilis." Pero hindi ito tungkol sa pagtalon o pagtakbo. Ito ay tungkol sa dahan-dahang paggalaw ng ating katawan. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulog, ang ating mga kalamnan at kasukasuan ay maaaring naninigas. Ang dahan-dahang pag-unat ay nakakatulong upang mapabuti ang daloy ng dugo sa buong katawan, pati na rin sa utak. Kapag mas maayos ang sirkulasyon ng dugo, mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa ating utak na mahalaga para sa paggana nito at pag-iwas sa stroke.
Pwede kayo magsimula sa pag-unat ng inyong leeg, balikat, braso at binti habang nakaupo pa lang sa kama. Hindi nyo kailangan gawin ito ng matagal, 5 hanggang 10 minuto lang ay sapat na. Tipin nyo para lang kayong nagigising ang inyong mga kasukasuan at kalamnan. Sa Pilipinas, madalas nating makita ang mga nakatatanda na naglalakad-lakad sa umaga o nagdidilig ng halaman. Yan ay isang uri rin ng paggalaw. Kung kaya nyo, pwede kayong maglakad-lakad ng mga 10 hanggang 15 minuto sa loob ng bahay o sa inyong bakuran kung mayroon. Ang mahalaga ay ang paggalaw. Ang pagiging aktibo sa umaga ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at cholesterol na parehong malaking risk factor sa stroke. Bukod ba rito, ang regular na paggalaw ay nagpapalakas ng inyong puso at napapabuti ng inyong balanse na nakakatulong din upang maiwasan ang falls. Kaya, pagkatapos ng maligamgam na tubig, dahan-dahan nating igalaw ang ating katawan. Hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga ay simulan. Ngayon, pagkatapos ng pag-inom ng tubig at pag-uunat, ang pangatlong habit na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang mindfulness o pagmumuni-muni. Hindi ito kailangan na komplikadong meditasyon na nakaupo ng matagal. Pwede itong simple lang na pagtuon ng pansin sa inyong paghinga sa loob ng ilang minuto. Sa Pilipinas, marami sa atin ang gising na sa umaga. Pero ang isip natin ay nagmamadali na sa mga gagawin, sa mga problema o sa mga alalahanin. Ang stress at pagkabalisa ay malaking contributor sa mataas na blood pressure na isa sa pangunahing sanhi ng stroke. Kaya pagkatapos ninyong mag-unat, humanap kayo ng tahimik na lugar. Pwede kayong umupo ng komportable, ipikit ang inyong mga mata at bigyang pansin ang inyong paghinga. Huminga kayo ng malalim sa ilong at dahan-dahang ilabas sa bibig. Ulitin ito ng 5 hanggang 10 beses. Pansinin nyo lang ang pagpasok at paglabas ng hangin. Kapag mayroong mga iniisip na pumapasok, hayaan niyo lang silang dumaan at ibalik ang inyong atensyon sa inyong paghinga. Ang simpleng gaway na ito ay nakakatulong upang mapakalma ang ating nervous system, mapababa ang ating heart rate at makontrol ang ating blood pressure. Kapag mas kalmado ang ating isip, mas kalmado rin ang ating katawan. Ang pagbibigay ng atensyon sa ating sarili sa loob ng ilang minuto sa umaga ay parang nagbibigay tayo ng reset button sa ating utak. Nakakatulong ito para maging mas malinaw ang ating pag-iisip, mas maging focus tayo sa araw, at mas maging positibo ang ating pananaw. Hindi na kailangan pang maging Zen master para lang gawin ito. Ang mahalaga ay ang sinseridad na gustong mapakalma ang isip at katawan. Ang 3 habits na ito, ang pag-inom ng tubig, pag-uunat at pagmumuni-muni, ay mga pundasyon para sa isang mas malusog na umaga. Ang bawat isa ay may malaking papel sa pagpapababa ng inyong risk sa stroke. Ngayon na napag-uusapan na natin ang mga ito, dumako naman tayo sa susunod na mahalagang habit na makakatulong sa inyong kalusugan. Ngayon, pagkatapos nating handa ang ating katawan at isip, ang pang-4 na habit na napakahalaga bago mag-alas 7 ay ang pagkain ng isang masustansyang almusal. Madalas nating marinig na ang almusal ang pinakamahalagang kainan sa buong araw. At totoo yun, lalo na para sa mga nakatatanda. Ngunit, hindi lang basta pagkain ng kahit ano, kailangan ay piliin natin ang mga pagkain na makakatulong sa ating kalusugan at hindi makakadagdag sa panganib ng stroke. Ang almusal na mataas sa fiber, mababa sa saturated fats, at mayaman sa antioxidants ay perpekto. Isipin nyo ang mga pagkain na madalas nating makita sa Pilipinas na pwedeng isama sa inyong almusal. Halimbawa, ang oatmeal na niluto sa tubig o low-fat milk, kasama ang hiwa-hiwang prutas tulad ng saging, mangga o papaya. Ang oatmeal ay mayaman sa soluble fiber na nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol at pagpapanatili ng stable na blood sugar levels na parehong mahalaga sa pag-iwas sa stroke. Kung mas gusto niyo ng tinapay, pumili kayo ng whole wheat bread o pandesal na may malunggay at ipares ito sa itlog na nilaga. Ang itlog ay mayaman sa protina at sustansya, at ang malunggay ay puno ng vitamins at minerals na mabuti sa puso. Mahalaga ring iwasan ang mga processed meat tulad ng tosino o longganisa na mataas sa sodium at saturated fats.
Kung gusto nyo ng kape, inumin ito ng moderation at iwasan ang sobrang dami ng asukal at creamer. Ang tamang almusal ay nagbibigay sa atin ng enerhiya para sa araw. Nagpapabuti ng ating metabolism at nakakatulong sa pagkontrol ng ating timbang at blood pressure. Kapag kumakain tayo ng almusal na mayaman sa fiber at antioxidants, nagiging mas malinis ang ating mga ugat at mas maayos ang daloy ng dugo. Ang pag-aalmusal ay hindi lang pagpapakain sa tiyan. Ito ay pagpapakain sa buong sistema ng katawan para maging handa ito sa mga hamon ng araw at para maprotektahan laban sa mga panganib tulad ng stroke. Ngayon, pagkatapos ng masarap at mas sustansiyang almusal, dumako tayo sa panglimang habit na madalas nating malimutan o hindi pinapansin pero napakahalaga, ang pagkuha ng sapat na sikat ng araw. Opo, tama ang dinig nyo. Ang sinag ng araw sa umaga ay hindi lang nakakagandang ang pakiramdam, kundi napakahalaga rin para sa ating kalusugan ng puso at utak. Ang exposure sa sikat ng araw, lalo na sa mga unang oras ng umaga bago maging masyadong mainit, halos bago mag-alas 7, ay nakakatulong sa produksyon ng vitamin D sa ating katawan. Ang vitamin D ay hindi lang para sa buto, mayroon din itong malaking papel sa pagpapababa ng blood pressure, pagpapabuti ng mood, at pagpapalakas ng ating immune system. Kapag mababa ang vitamin D sa katawan, mas mataas ang tsansa ng pagkakaroon ng cardiovascular diseases kasama na ang stroke. Kaya, pagkatapos ng almusal, kung pwede, lumabas kayo sa inyong bakuran o sa balkonahe at mag-enjoy ng mga 10 hanggang 15 minuto sa sikat ng araw. Di nyo kailangan magbilad ng matagal. Ang sapat lang na makakuha kayo ng diretsong sinag ng araw sa inyong balat. Bukod sa vitamin D, ang pagkuha ng sikat ng araw sa umaga ay nakakatulong din sa pag-regulate ng ating circadian rhythm o ang ating natural na body clock. Kapag maayos ang ating body clock, mas madali tayong makatulog sa gabi at mas maganda ang kalidad ng ating tulog. Ang sapat at dekalidad na tulog ay napakahalaga sa pagpapababa ng risk sa stroke. Kapag kulang sa tulog, mas mataas ang blood pressure at stress hormones sa katawan na nagpapataas ng tsansa ng stroke. Kaya isipin nyo, isang simpleng paglalakad-lakad lang sa umaga o pag-upo sa labas at napakaraming benepisyo ang makukuha nyo. Ito ay isang natural na gamot na libre at madaling gawin. Ngayon, ang pang-anim na habit na dapat nating bigyang pansin bago pa man lubusan tayong sumabak sa mga gawain ng araw ay ang pag-iwas sa mga stress triggers. Alam mo kong napakahirap nito, lalo na sa ating mga Pilipino na madalas ay nakikibalita sa mga pangyayari sa ating paligid. Pero ang sobrang stress, ang sobrang pagkabalisa ay direktang nakakaapekto sa ating blood pressure. Kapag mataas ang blood pressure, mas malaki ang tiyansa na atakin sa puso o stroke. Kaya bago mag-alas 7 ng umaga, iwasan muna ang mga bagay na nagbibigay sa inyo ng matinding stress. Halimbawa, ang pagbabasa ng balita na puro tungkol sa trahedya, krimen o awayan sa politika. O kaya ang pagbabad sa social media kung saan puno ng negatibong komento o nakakainis na posts. Kung mayroon kayong mga kasama sa bahay na madalas magsimula ng araw sa pagtatalo o pagrereklamo, subukang iwasan muna sila sa mga unang oras ng umaga. Ang layunin ay simula ng araw sa isang payapa at kalmadong isip. Pwede nyo itong palitan ng pakikinig sa nakaka-relax na musika, pagbabasa ng inspirasyonal na libro, o simpleng pag-upo sa tahimik at pag-iisip ng mga bagay na pinasasalamatan ninyo. Ang paglilimita sa exposure sa stress sa umaga ay parang pagbibigay ng shield sa inyong utak at puso. Kapag mas kalmado kayo sa umaga, mas magiging handa kayo na harapin ang mga hamon ng araw nang hindi gaanong napapataas ng inyong blood pressure. Ang pagkontrol sa stress ay hindi lang tungkol sa pag-iwas. Ito ay tungkol din sa pagpapalit ng mga gawain na nakakapagpa-stress sa mga gawain na nakakapagpakalma. Isipin nyo, simula ng araw na may ngiti at positibong pananaw at malaki ang maitutulong ito sa inyong kalusugan.
Ito ay isang gawi na kailangan ng pagsasanay, pero ang benepisyo ay napakalaki para sa inyong kalusugan. At sa wakas, ang ikapito at huling habit na napakahalaga bago mag-alas 7 ay ang pagpaplano ng inyong araw kasama ang sapat na pahinga. Alam kong marami sa atin ang gustong gawin ng lahat, lalo na kapag nagkaroon tayo ng mas maraming oras dahil hindi na tayo nagtatrabaho. Pero ang sobrang pagod at pagpuwersa sa ating katawan ay hindi maganda para sa ating kalusugan ng puso. Ang pagpaplano ng inyong araw kasama ang mga maliit na break ay nakakatulong upang maiwasan ang pagka-stress at pagkaubos ng enerhiya. Bago kayo tuluyang gumayak para sa inyong mga gawain, pag-isipan nyo kung ano ang mga importanteng bagay na kailangan nyong gawin sa araw na iyon. Isulat ito sa isang maliit na notebook o sa isang piraso ng papel, pero kasama sa planong yon, maglaan kayo ng oras para magpahinga. Halimbawa, kung alam nyo na magluluto kayo ng tanghalian, maglaan kayo ng 5 minutong pahinga bago magsimula at 5 minutong pahinga ulit pagkatapos. Kung maglilinis kayo ng bahay, hatiin nyo ito sa maliliit na gawain at sa bawat gawain maglaan ng pahinga. Ang pagpaplano ay hindi para lang maging productive, kundi para maging epektibo at hindi ma-overwhelm. Sa Pilipinas, marami sa ating mga nakatatanda ang sanay sa pagiging abala, sa paggawa ng trabaho sa bahay o pag-aalaga ng apo. Maganda iyon, pero kailangan nating tandaan na ang ating katawan ay hindi na tulad ng dati. Ang pagpaplano na may kasamang sapat na pahinga ay nakakatulong upang mapanatili ang inyong enerhiya, mapababa ang inyong stress level, at mapang-alagaan ang inyong puso at utak. Ang regular na pahinga ay nabibigay ng pagkakataon sa ating katawan na mag-repair at mag-recover. Ito ay parang recharge sa ating baterya. Kapag kulang sa pahinga, mas prone tayo sa pagtaas ng blood pressure at sa pagkapagod na maaring magdulot ng mas malalang problema sa kalusugan. Kaya bago pa man sumapit ang alas 7, magplano kayo ng inyong araw na may kasamang sapat na pahinga. Ito ay isang investment sa inyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Napakaraming paraan para alagaan ang ating sarili, hindi ba? Ang mga simpleng gawin na ito, tulad ng pag-inom ng maligamgam na tubig, ang dahan-dahang pag-uunat ng ating katawan, ang paglalaan ng ilang minuto para sa kapayapaan ng isip, ang pagpili ng masustansyang almusal, ang pagkuha ng sapat na sikat ng araw sa umaga, ang pag-iwas sa mga bagay na nagdudulot ng stress sa atin, at ang maayos na pagpaplano ng ating araw na may kasamang pahinga. Ang mga ito ay hindi lang basta tips. Ito ay mga gawi na kapag ginawa nating regular ay makakapagpabago ng ating buhay. Tandaan natin, ang stroke ay isang nakakatakot na kalaban, pero hindi ito kailangang maging isang otomatikong bahagi ng pagtanda. May magagawa tayo. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang mamuhunan sa ating kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto sa bawat araw, kundi tungkol sa pagiging consistent. Kung nakalimutan nyo ang isa sa mga habits, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang mahalaga ay ang pagpapatuloy. Maliit na pagbabago lang sa ating routine, pero ang epekto nito sa inyong kalusugan at kalidad ng buhay ay napakalaki. Isipin nyo na lang ang bawat baso ng tubig, bawat unat, bawat minutong paghinga, bawat subo ng masustansiyang pagkain, bawat sinag ng araw, bawat desisyon na iwasan ng stress at bawat planong may kasamang pahinga. Ang mga ito ay maliliit na hakbang na nagdadagdag sa malaking proteksyon laban sa stroke. Hindi ba at masarap isipin na sa bawat araw na ginagawa natin ang mga ito, mas nagiging malakas tayo, mas nagiging handa at mas nagiging malusog. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Maari pa rin tayong maging malakas at masigla. Maaring mas kaunti ang ating lakas kumpara noong kabataan, pero mas marami tayong karunungan at mas malalim na pag-unawa sa buhay. Gamitin natin ang karunungan na yan para mas pabutihin pa ang ating kalusugan. Kaya sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon at praktikal na payo mula sa video na ito. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Mayroon ba kayong sariling morning habits na nakatulong sa inyong kalusugan? Ibahagi nyo sa comments section sa ibaba para makatulong din sa iba nating mga kapwa Pilipino. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita ninyo ang halaga ng mga payo,
Huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon at tips na magpapabuti sa inyong buhay. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-aalaga sa ating sarili. Kaya, simulan na natin bukas bago mag-alas 7 ng umaga at patunayan na kaya nating mamuhay ng masigla at malusog sa anumang edad. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panunood.